do you think matter more than a name when it comes to love? Ooh. What qualities do you think matter more than a name when it comes to love? What qualities do you think matter more than a name when it comes to love? Thank you so much for that wonderful question. So, qualities po ng tao. Okay. Higit pa sa pangalan. Ang hirap, ikaw muna. Pag Miss Universe yun. Siguro the commitment. The commitment ng tao. Kahit na sabihin mong hindi mo siya kilala. Kung pupunta siya tapat ng bahay niyo, tapos paglabas mo may bulaklak na. So that's the commitment. Siguro kahit balay-balik rin mo ang mundo, pangalan is pangalan, pero kung matapos man tong mundong to, syempre 'di ba, yung kumbaga parang lahat mabubure, pero may isang tao na willing to sacrifice the commitment kahit anong mangyari. Yun yung parang sa tingin ko na mas more than sa pangalan. 'Di ba? Yung parang kahit anong gawin ko, kahit anong problema ang kaharapin natin, pero minsan tatawagin kita sa pangalang, "Hoy, galit ako sa'yo." Pero yung commitment nun sa akin, di mawawala. Pero yung hoy may pagmamahal, gano'n. Yes, the commitment ng person towards me, alam ko and clear sa akin kung hanggang saan yun. Yun. Commitment. Saka siguro yung pangalan, commitment saka apelido. Saka apelido, yan. Eh, syempre, gusto kong palitan yung apelido niya. Sana all talaga po talaga ako May kilalanin pa lang eh. Hindi mo pa alam yung pangalan, bibigyan mo ng apelido. Talaman to. Yung kahit di ko alam yung pangalan, basta yung apelido ko gamitin mo, okay na. Aminin! Okay. Yan. Okay. Nakalimutan ko na po yung sagot ko. Hindi. Yung mas, yes, yun yung sagot. Yung mas nagmamatter po kaysa sa pangalan ay yung consistency sa ginagawa. Kasi, Commitment and consistency. diba, lalo kapag, for example, pag may mabait na tao sa atin, kahit na hindi natin alam pangalan nila, natatandaan natin sila for what they did. Diba? Hindi natin sila nakakalimutan ng mabilisan lang. Kasi, tapos consistent pa, parang mas nakikilala mo siya kung sino siya bilang tao more than the name. So, I would say yung consistency, it's more of the personality than the name. Kasi, pag pinakita mo na kung sino ka, yun na yung pangalan mo eh. It doesn't matter kung ano yung isabihin mo sa akin pangalan mo, anong itawag ko sa'yo. As long as you show me ng consistent ka sa kung sino ka at genuine ka sa pinapakita mo, then I know who you are. Okay, Sir Jeffrey. So to summarize the answer of Francet, consistency and commitment is key. Okay? For the Follow up po? supporting cast naman Okay. po, how would you react kapag nahulog kayo sa taong ayaw sabihin yung pangalan? How would you react kapag na-fall ka sa taong hindi mo alam ang pangalan? Wait lang, na-pressure ako. Grabe tong ano na to, parang finals ng Miss Universe yung mga tanungan nila. Aray ko. Paano ako magre-react kapag na-fall ako sa taong hindi ayaw sabihin yung pangalan? Siyempre, at first, mapaprustrate talaga. Kasi parang, paano kita makakausap? Paano kita maikakwento kung hindi ko alam yung pangalan mo? Then, maa-accept mo kasi yung ugali, yung actions niya towards you, hanggang sa hindi na magmamatter yung pangalan. Pwede mo naman palitan yung pangalan, lagyan mo ng pet name, gano'n. Mahal? Ang mahal ng gasolina. Okay? Okay, Lev, ikaw. Oh, ba't nagpapasa? Si Raven na lang daw. Ay, alam ko yung pangalan. Ay, sino may pangalan? Raven, paano ang reaction mo dun sa taong hindi mo alam yung pangalan? Kunwari, hindi mo alam yung pangalan ng pangalan. Alam mo naman yung
Ang hirap, ikaw alam mo yun. Ang hirap naman nun. Bibigyan ko lang ng nickname, siguro. Kung mahal mo, eventually sasabihin niya, yung pangalan niya, siguro. Pero nickname muna. Which is, wala pang nickname, hindi mo sinabi. Baby, ganun. Wow! Sino'ng pangalan dito, baby? Joke lang. Caleb! Ano ba? Ayan na, dami mo ng baby. Totoo bang question to? Wait lang, Tinanong ng paano? breast girl. Can I call you mine? Di ba kasi kapag kamahal mo yung tao, hindi naman yung nagmamatter yung ibang bagay. Ang nagmamatter lang is siya. So, wala nga sa name siya eh. Oo eh. Di ba nga kadalasan kapag mahal mo yung tao, hindi mo na nga natatawag yung pangalan niya eh. Yung naiisip mo na lang sa kanya. So, I think ganun siya when it comes to love. Okay. Ramdam niyo yun. Sayang, hindi kayo binigyan ng nickname, no? Parang si Kitsch, may ano to eh. Ito, matindi ang sagot nito ni Kitch Oo. eh. May ano yan, di ba may kinikwento ko kanina? Hindi mo naman kailangan bigyan ng pangalan eh. Paano ka lang ma-fall? Doon sa, hindi kailangan bigyan ng pangalan. Di, syempre, muna, baka pa-check muna natin yun. Mamaya spy yun eh. Diba? Hindi, pero siguro para sa akin, enjoy ko na lang yung process. Kasi, di ba, baka kung ito yung binigay na love story para sa akin, di ba, hindi naman natin alam talaga ang susunod na mangyayari sa bawat bukas eh. Yun yung excitement ng buhay na binibigay sa atin. Yung hindi mo alam kung anong next, di ba? And kung alam mo yung next, edi sana ginawa na ng iba. So ayun, I think yung love for me, mag-risk ka rin talaga. Hindi naman siguro nagmamatter yung pangalan. Siguro ang nagmamatter dito is yung connection. And gaya nga nung sabi nung dalawa kanina, di ba? Yung consistency at commitment. Ayun, yun lang sa akin. Basta mahal mo, period. Lady, ito, ibang perspective, girl's perspective naman. Ako naman Bilang po, perspective ba to ng ex? hindi naman. Kung ako po, ipapa-investigate ko. Ay! Kasi, Papa-investigate niya. I don't think para sa akin mapapanatag ako kung hindi ko alam yung pangalan ng isang tao. Kasi, Stalker pala. more than the name, it's more of bakit niya ayaw sabihin? So, it has a reason kung ba't ayaw niya sabihin. And I don't think I can trust someone kung hindi niya rin ako kayang pagkatiwalaan. Ayun. Trust is key para kay Lady. Okay, Sir Jeffrey? Okay, are you good? Thank you so much from Kapamilya Online World. Next, let's pass on the mic to Ms. Maninel Cruz from Radar PH. Hello, good afternoon. Yung first question ko is for Seth, and then pwede rin siguro sumagot si Sir Lawrence and si Derek. Kasi na-mention dito na character ni Seth, si James, diba? Dyslexic siya. What have you, nung nagpe-prepare ka to take on the role, ano yung mga inaral mo ba? Yung condition, yung disorder, anong natutunan mo? Yung dyslexic po kasi ni James, not to the point na severe, yung sobrang yung hirap sa araw-araw. And yung paano ako nag-prepare, hindi po ako umabot sa punto na kumbaga minethod ko siya. Yes. So hindi Pero ako ano lang nalaman mo, sorry to cut you, ano lang nalaman mo about the disorder? Actually, to be honest, first time ko na alam ko po siya pero first time kong napag-usapan o naupuan yung ganong topic na nangyayari po talaga siya and merong ganon na hindi natin alam sa sarili natin na baka 5% meron tayo nun. So, kaya hirap tayong bumasa, hirap tayong makaalala, hirap tayo na intindihin yung isang problem. So, paano ko siya inaral? Siguro as is na inuulit-ulit ko sa sarili ko na hindi ko kilala. And paano ko binasa yung script? Talagang minsan binabasa ko siya na isahan. So, kung makalimutan ko siya o maratel ako, so kung ano lumabas sa itsura ko, sa mukha ko, na nalito ako, so
yun na yun kasi yun na lang yung ginamit ko. Una po, hindi po ako nag-method, hindi ako kumausap ng meron pong dyslexic, hindi po ako umabot sa ganung punto. At talagang sinearch ko sa Google, sa mga online kung ano yung mga katangian ng ganon and ano yung mga features ng ganon. At the same time, ulitin ko po, si James po, hindi po siya sobrang naapektuhan ng ganong sakit po. Mas nandun si James na may ganon siyang, hirap siya umintindi pero pinipili niyang hindi intindihin eh. Pinipili niyang hindi pagtrabahuan maalala yung pangalan ng babae. Okay. Ng isang sitwasyon. And kaya rin naging ganon si James because merong isang bubog sa puso niya. And makikita po natin sa film yun. Yun po. That's it. Okay, thank you, sir. Si Sir Lawrence, tanong ko naman bakit nasama yung condition na yun sa storya. Tapos hindi naman pala severe. And anong significance nun sa film? Kasi dati pa ako talaga sa dyslexia, yung interested sa topic na dyslexia because I have a cousin na parang naging best friend ko siya. We grew up together. Tapos ganun siya. Parang growing up, hirap siya magbasa. So ang tingin ng lahat sa kanya mahina, parang ganun. Parang sorry for the word, pero parang ang tawag sa kanya bobo. Akala ng lahat bobo siya, ganun, parang ganun. But syempre bilang kaibigan, best friend ko siya, we grew up together, tinitingnan ko yung mga nuances niya. Bakit nga ganun? Parang delayed yung speech, delayed yung paggaling niya ng pagbabasa. Tapos dun nung pa-check up, dun na-realize na, dun ko unang na-encounter yung term na dyslexia. Na may ganun pala siyang condition. So hindi siya bobo, hindi siya mahina. It's just that meron siyang different condition. And then, isa pa sa mga naging inspiration ko was when I watched Taare Zameen Par. Isa Bollywood film. It's about a kid na may dyslexia. Doon ako lalong na-interest sa ganitong So, nung inaayos ko to, sabi ko parang ang gandang i-touch kasi hindi siya widely known. Parang akala lang natin minsan, actually yung sinasabi na 5%, yun yung mga reported. Pero apparently, merong mga, syempre yung nahihiya na aminin na dyslexic sila, ganyan. So yun po. So gusto ko siyang sa film na to ma-tackle kahit papano yung papano ma-in love ang isang dyslexic person. Parang ganun. Okay, thank you. If ever, bago ko tanungin si